Hello mga momshies, this is Megan Mama Rose and welcome back to my channel. So for today's video ay pag-usapan natin yung 10 bagay na dapat iwasan after pumanganak. Pero bagong lahat, kung bago ka sa channel ko, please do subscribe to my channel at huwag kalimutan po i-hit ang tiny bell below para updated po kayo sa bago nating upload. So yan mga mamshis, kaya ko ito naisipang gawin dahil doon sa mga nauna kong video ay marami pa po dang kulang at gustong-gusto po nila yung topic tungkol sa binat. Medyo related din po ito sa binat pero dito is dinagdagan ko na po at mas kumpleto. So ano-ano ba yung mga bagay na dapat nating iwasan after manganak? Syempre no, dapat nating malaman yon. At the same time, hindi ko naman sinasabi po na paniwalaan nyo ako. Disclaimer lang po, base lang po ito sa aking research at the same time sa aking na-experience. So, depende pa rin po yun sa inyo at mas maganda rin po na kamusulta po kayo sa doktor. Mga mamshis, no, dapat po natin itong malaman. Ito po ay mga pamahiin at the same time, may kanya-kanya naman po tayong prinsipyo sa buhay. Pwede tayong maniwala sa ating mga lola at lola at pwedeng hindi. Ito mga bagay na to ay ginawa ko lang siya at naging effective naman po siya sa akin dahil wala naman pong masama na sumunod po tayo sa mga pamahiin at sabi-sabi or advice ng ating mga mas nakakatanda sa atin. Unang dapat mong iwasan, mamshis, ay iwasan na po munang magsuklay. So, medyo ano siya, mamshis, di ba, syempre hygiene yan, pero lagi nating tatandaan na bago tayong panganak at yung katawan natin, yung mga nerves natin dyan, ay medyo na-stress pa sa panganganak natin sa paglabas ni baby. So, sabi nila, wag daw po daw munang magsuklay, kahit sabihin na natin, hygiene yan, pero hanggat maaari daw, iwasan po natin magsuklay. Kasi di ba, mamshis, pag nagsusuklay tayo, siyempre nahihila yung ating, ang ating ulo, ating buhok, masakit yan. At isa din niya sa nakapagpa-trigger ng binat or nakakapag-cause siya ng binat dahil daw pag nagsusuklay ka, nahihila yung buhok natin, na-open na yung pores or dyan sa anit natin, nabubuksan daw po yung pores at the same time, parang maalog daw po kasi yung ulo at diba, galing pa tayo sa panganak, medyo hindi pa talagang nabalik sa ayos yung ating mga nerves. Yun po yung sabi-sabi nila. Ginawa ko naman to, mamshis, siguro mga after 2 weeks na akong manganak, tsaka na po ako nagsuklay. Ang ginawa ko lang po muna, mamshis, naghilamos lang ako na medyo naligamgam, tapos ginagayan ko lang yung aking buhok para at the same time parang medyo maayos naman tayo tignan. So, wag lang natin masyadong pilitin po sa pagsuklay kasi yun nga po, medyo masama po yan sa atin. Okay, next, mamshis, ay isama ko lang ito dahil ulit ko nang sinasabi, bawal na bawal po talaga, mamshis. Siyempre, pag after mo mga anak, sample, 3 days ka sa hospital, wag ka daw po munang mag-cellphone or hanggat maaari, pag nakaligo ka na or after 1 week, tsaka ka na po daw humawak ng cellphone or TV, iwasan po daw muna natin na ma-expose sa radiation. Kasi di ba yung radiation, masama po yan sa health natin at lalo sa case natin na bago tayong panganak. Well rested po muna tayo. Ilaan muna natin at mga mata sa ibang bagay. Wag lang po yung doon sa radiation. So, pwedeng kung gustong may kumausap siya sa cellphone, idaan lang muna sa asawa mo. Wag mo munang hawakan. Pwedeng lang siya, siguro i-loudspeaker para marinig mo kung may gustong tumawag. Or kung meron namang update sa Facebook, ayan, pwede naman siguro yung asawa mo muna yung magbasa at i-relay na lang sa'yo. Yan po mga mamshis. Okay, next naman, mamshis, pangatlo naman mga mamshis ay bawal po tayong maggalaw-galaw. So yan, hindi naman ibig sabihin na parang bed ready tayo. So, hanggat maaari po ay huwag po muna tayong maglakad-lakad sa malalayo. Siguro dyan na siguro sa kwarto, labas ka ng konti. Iwasan po muna mag-akit-akit baba sa mga hagdan, kung may hagdan yung bahay nyo. Kasi napaprera sa yung katawan natin, di ba, just pag tayo po ay nagalaw-galaw, mas madali kang mapagod at pag napagod ka, makakaramdam ka ng iba or masama na sa katawan mo. Kasi di ba yung binat, ito yung unusual na naramdaman mo eh. After mo mga anak, may mga pain ka maramdaman dyan sa tahi mo, pero yung iba, masakit ang ulo or kahit ano pa dyan na iba, unusual na, patungo na yan ng binat. Kaya iwasan po natin, ma'am, just yung maggalaw-galaw. Hanggat maaari ay meron po tayong kasama sa bahay sa pag-aalaga kay baby. At the same time, meron ka pong katulong dyan sa mga gawain sa bahay. Pang-apat, ma'am, ito yung pinaka-importante. Bawal na bawal po tayo magpalipas ng gutom. So, ito po, ma'am, talagang number 1 ko. Ito talaga yung pinilit kong iwasan. Kasi nga, di ba, kahit nga po tayo hindi buntis o hindi tayo bagong panganak, ay pag nagutom tayo, iba. Iba, di ba, mga ma'am, iba po yung nararamdaman natin pag nagutuman tayo, nalipasan tayo ng gutom. Parang makakaramdam ka na sakit ng tiyan, sakit ng ulo.
how much more pagbago kang panganak. Napaka-sensitive po ng ating katawan pagbago tayong panganak, Ma'am Shiz. So, from time to time, lagi po tayong kumain, lalong-lalo po yung mga masabaw-sabaw, mainit, para po talagang masustain yung energy mo, para total yung recovery mo. Meron po kayo nakareli dapat lagi dyan ng pagkain or biscuits dyan sa bed nyo, lalo na paggabi, pag nagutuman po kayo, para hindi na kayo bumangon, siguro merong nakalagay dyan na mainit na tubig, tapos magtitimpla ka na ng gatas, saka may biscuits. Basta po, Ma'am Shiz, huwag mo pong hayaan na malipasan po kayo ng gutom. Yan po yung pinakatandaan nyo, Ma'am Shiz. Panglima naman po, Ma'am Shiz, ay huwag po daw tayong maligo agad. So, hindi ko lang po alam, Ma'am Shiz, kung maniwala kayo dito kasi 'di ba may ibang mga doktor na talaga hindi naman talaga sa niniwala sa binat. So, itong mga sinasabi ko sa inyo, Ma'am Shiz, ay according naman po sa mga pamahiin bilang isang Pinoy at yung mga shinare din po sa akin ng aking mga lola at lola, tito at titas, yung mas mga nakatanda sa atin ng mga magulang. So, nasa sa inyo po yun, mga Ma'am Shiz, kung susunod po kayo, nasa sa inyo na naman po yun. Pero syempre, mas maganda pa rin po kung sarili nyo po yung masusunod, hindi po yung sasabihin ko sa inyo at yung sasabihin po ng doktor. So, ito po, Ma'am Shiz, ay bawal po daw agad maligo. So, syempre, no, naisip ko din yan, syempre, galing sa hospital, medyo yung katawan natin. Pero, iisin po muna natin, Ma'am Shiz, na huwag po muna tayong maligo ng mga ilang araw. Hanggat maaari daw po, isang buwan eh. Pero ako parang 10 days, naligo na ako. Pero maligamgam. At meron pa mga dahon-dahon yun. So, pwede mo naman tayo, Ma'am Shiz, na magpunas-punas lang po muna ng maligamgam. Wag lang matagal, madalian lang tayo para at least kahit paano, no, na malinis naman po tayo at maglagay din tayo ng hindi naman po siguro bawal magpalagay ng pabango. So, yun po, Ma'am Shiz, kasi diba pag maligo tayo, mas how much more feel ko parang delikado yun. Delikado baka pasukan tayo ng lamig kasi sabi nila pag napasukan ng lamig, pwedeng mabaliw. Actually, yung Ma'am Shiz, dun sa probinsya namin, meron ako nabalitaan noon na talagang merong nabaliw, Ma'am Shiz. Dahil daw po yun sa bagong panganak mo, po, Ma'am Shiz, nalipasan na po yun ng gutom kasi parang siguro may kapos din po sa buhay at walang masyadong pagkain, tapos naligo daw po or nabasa ata ng ulan, talagang nabaliw, Ma'am Shiz, kung ano-ano pong pinagsasabi dyan sa daan. So, syempre diba ayaw natin mangyari yun sa atin. So, hanggat maaari ay iwasan po muna natin. So, yun po, may iba namang way para maging malinis pa rin tayo. Pang-anim, Ma'am Shiz, ay bawal po daw tayo muna magupit ng ating mga fingernails. Doon sa na-research ko, wala namang sinabi talaga na scientific na reason kung bakit bawal. Pero naisip ko lang, Ma'am Shiz, kasi diba pag nagpuputol tayo ng kuko, parang connected kasi yan sa buong katawan natin eh, yung kuko natin. Siyempre, parang feel ko, para baka siguro magalaw-galaw yung mga ugat-ugat natin or masugatan tayo. Parang iba kasi yung feeling nun doon sa, diba, yung bago tayong panganak, napaka-sensitive ng katawan natin. So, how much more pag merong something naputol or, try nyo mga, Ma'am Shiz, diba, kung nagpuputol tayo ng kuko natin, kahit wala tayong naramdaman, parang para may impact sa ating katawan. How much more pag sensitive yung katawan natin dahil bago tayong panganak. Siguro yun yung rason. So, wala namang scientific na reason yun. Pero, sabi lang din po ito sa akin ng mga matatanda, mga kapitbahay namin noon, na huwag na po munang ng kuko, magputol ng kuko. So, hanggat maaari, siguro, bago ka palang manganak, siguro, putulin mo din kuko mo kung ayaw, syempre kasi baka maano yung baby natin, masugatan yung baby natin. So, bago na lang po tayong manganak, siguraduhin na, naputulan po yung kuko natin. Para, after tayo manganak, huwag na tayo magputol agad. Siguro, palipasan muna natin ng ilang buwan siguro. Para po, hindi po mapuwersa ang ating katawan dahil sa pagputol po ng ating kuko. Yan. Pang-pito, Ma'am Shiz, iwasan po muna natin na magbuhat ng mga mabibigat. Ayan, mga Ma'am Shiz, lalo na pag meron tayong baby, medyo lalo na pong mabigat ang baby natin. So, hindi naman talaga maiwasan. Pero, ibig sabihin nito is, wag lagi-lagi. Give your time, na makapag-rest. So, meron kayong kasama sa bahay para magpalitan kayo ng baby mo. At, wag mo sanayin, Ma'am Shiz, na karga-karga si baby. Kasi nga, sa part ko, sa experience ko, Ma'am Shiz, si baby, hindi ko siya kinakarga. Kaya siguro lumaki siya na ayaw niyang kinakarga siya. So, independent lang siya dyan natutulog, tapik-tapik lang, ganyan. Kasi umiiyak yung baby, ang dahilan niyan is nagugutom or discomfort. Yung niya, yung diaper, i-check nyo, or kung gutom na ba siya, ilang oras na kailangan mag-set ka rin ng oras dyan. Kasi usually yung baby, every 4 hours yan nagugutom. So, pag sa tingin mo na-change na yung diaper, tsaka nag-daddy naman, feel ko, tatahimik naman yung baby rin, or baka mainit, nainitan lang. So, huwag niyo po agad-agad kargahin. Siguro, kargahin konti, tapos ibalik niyo lang siya. Kasi, sabi nila, pag sinasaya yung baby na ikarga, talagang gustong-gusto yung papakarga. May kakilala ko niyan, mga Ma'am Shiz, na lagi nang papakarga yung baby nila. Kahit malaki na ngayon, pag binababa nila, nagagalit yung bata, lalong umiiyak. So, yun.
Tapos pag may gawain sa bahay, iwasan po muna yung mga bibigat. Huwag muna tayo mag-ano ng mabibigat na bagay. Kaya pag example, mag-ano ka ng balde, huwag po muna yun, ma'am. Iwasan po muna natin yan. Lagi mong isipin yung sarili mo, kailangan mo makapag-recover. At tsaka na lang po yung mga ganyang mga bayba. Hayaan mo yan. Importante yung baby mo at yung katawan mo. Pangwalo, ma'am, ay ito, medyo guilty ako dito kasi hindi ko siya ginawa, pero nagkukumot naman ako. Bawal na pong ma'am yung magsuot ng shorts, lalo yung maiksi ang shorts, tapos nakaharap ka pa sa electric fan. Kasi daw ma'am di ba pag maiksi yung shorts mo, parang open yung katawan mo sa mga air. So, pwedeng pumasok po yung hangin sa loob sa katawan at pag napasukan daw kasi ng pwedeng nakapag-trigger yun ng binat at hanggang sa mababaliw daw po. So parang mga ganyan, mga sabi-sabi lang naman siya, mga mamshis. Hindi naman siya talagang, wala naman scientific ng dahilan or na rason. Pero, pwede nyo naman siyang iwasan or pwede nyo siyang hindi gawin. Ayan po, mamshis. So sa case ko, talagang iniwasan ko yun or minsan man hindi ko mag-short, na maiksi, medyo mahaba na short, tapos nagkukumot talaga ako pag natutulog. So, at wag po tayong mamshis na magkaroon ng electric fan. Wag nakatutok yung electric fan, dapat pag-ikot lang or hindi siya nakaharap sa'yo. Pang-shampoo, mamshis, ay iwasan daw po muna natin na kumain ng mga madudugong isda. So, di ba sabi ko kanina, bawal po tayo magutuman, pero ito kasi sabi din ito ng mga matatanda, iwasan mo yan, iwasan mo muna kumain ng mga galunggong, yung mackerel, yung tulingan, yung basta yung mga isda po na madugo. Di ba napansin naman natin yan pag naglilinis tayo, pag medyo ang daming dugo na lumabas. Iwasan daw natin yan, ma'am. Wala man scientific na rason, pero syempre, di ba, para sa mga pamahiin kasi sa Pilipino, di ba, parang, ayan daw kasi parang kinukumpara yung isda sa isang tao, sa tao. Pag madugo daw yan, di ba, galing pa tayo ng anak, may pa tayo dyan, may lumalabas pa sa atin ng dugo. Mas tumatagal daw po kasi yung tagal ng ating pagdurugo. Pag kumakain ka daw ng mga isdang mackerel, galunggong, kasi daw yun, naglalabas nga daw ng maraming dugo. Parang ganun po yung connections. Napaka-weird siya, pero syempre, di ba, sa case ko kasi ma'am, talagang sinunod ko rin yan. Kailangan hindi tayong paggutom, pero may mga ibang mga ulam naman na pwedeng ihain sa mesa. Hindi, wag lang po ito as much as possible. At meron namang mga isda dyan na hindi siya madugo. Yun na lang po muna ipabili niyo, ma'am. Ayan po. Yung last naman po, ma'am, ay bawal na po makipagtalik. Medyo tayo ngayon. Kasi nga, di ba, ma'am, bago tayong panganak, mudugo pa tayo, or naghihilom pa lang yung sugat sa ating puwerta. Bawal nga po yung naka-short, whatever ganyan, dahil baka mapasukan po ng how much more po kung makipagtalik ka na sa asawa mo. Kasi nga po daw, ma'am, di ba, pag nagaganyan tayo, napapwersa yung katawan natin eh. Lalo nung pag pa lang, 1 month pa lang, palipasin mo na yung 1 buwan or 2 buwan. Dapat, muna ma'am, tiis muna tayo, pakisabi mo na kanya kasi, sarili mo yan, katawan mo lang yan. Kung ano mangyari sa kung may binat ka dahil sa ginawa nyo, yung baby mo, kawawa ka. So, yung mga bagay na yun nakapag-antayan ng tamang oras, kailangan mo muna magpahinga, kailangan mo muna makarecover, kailangan mo muna magpalakas, at iwasan muna natin yung mga bagay na pwedeng ikasama ng ating katawan at pwedeng, di pwede tayong ma-hospitalize ulit, yun mga mamshis. So, ito mga sinasabi ko sa inyo mamshis ay mga sinishare ko lang sa inyo base po sa experience ko at mga sinishare din po sa akin. Wala po siyang scientific na rason. Depende na po sa inyo, mamshis, kung susundin niyo siya. Pero, syempre, mas maganda pa rin yung sarili niyo pong yung masusunod. At the same time, magpakonsulta po tayo sa OB/GYN or sa doktor. So, maraming salamat ulit sa inyong pakikinig. Sana po ay mayroon po kayong natutunan. Kung mayroon po kayong alam or mayroon po kayong ikasuggest, please comment down below kung ano po yung mga na-experience nyo after yung mga anak at ano po yung mga ininom nyo or mga ginawa nyo para po maiwasan nyo po yung binat. Kung nagustuhan nyo po itong video ko, please don't forget to like and subscribe at pakishare na rin po sa mga kilala kung sa tingin nyo ay nakatulong po itong video ko. So again, this is Megan Lee Rose and maraming salamat. Bye!